Hello guys, welcome again. So may repair tayo, video card na naman tayo. So meron tayong nakapila pang tatlong video card today guys. So Sabado ngayon guys, wala na naman akong pasok. So repair time tayo sa ating isang profession natin na gustong gusto natin gawin. Ang mag-repair, ang mga likot. So guys, meron tayong dumating nung last week pa to, isang GPU, GeForce GTX Galaxy 1080 Ti. So, ang complaint ng customer, ang sabi niya, ang issue ng kanyang video card, tuwing nagbubuot yung PC, pag tumatagal, nagkakaroon ng glitch or artifact. Tapos, mag-restart na ang computer. So, okay, sabi, based on experience niya, repairable pa ba ito? Ganitong issues ng GPU. Galing na rin daw ito sa ibang technician. Na-repair na rin ito before. Ayan. After a couple of seconds, magkakaroon ng glitch o artifact, then mag-restart o mag-shutdown. So, try natin guys i-testing. Try natin i-test sa ating test area. Let's go guys, test natin. Okay guys, try natin i-test. Lagyan natin screw para safe. So, meron siyang 6 pin at 8 pin. Okay. Okay. Balik natin sa HDMI. Okay guys, try natin i-power on. Kaya natin power on guys. Power on. Hello guys, so now test natin siya sa PanMark GPU stress. So ang temperature niya ngayon, yung video card natin is 46 Celsius. Hotspot niya is 60. Okay, let's start. Start natin yung GPU test. Okay, stress test na natin siya guys. Go. Try natin siyang i-stress test guys, mga 10 minutes. Crash agad. Nag-crash agad. Palagpag yun. Black screen na guys. So, try pa natin isang procedure guys. Try natin sa guys when we start. So, continuation tayo guys. After natin ma-check using yung Bally benchmark at yung PanMark. So, nag-test tayo sa Bally benchmark ng basic at ng extreme HD. Pumasa naman siya. Pero pagdating sa PanMark GPU stress test, nag-crash siya. Nag-hang. Nag-shutdown, din nag-start. So, upon checking natin guys, a while, present naman si 1.8, good yung kanyang value with ohms. Yung 1.3 ng memory, yung 5 volts, yung 12 volts, at yung 3 volts dito, good din naman. Hanggang natin to guys. Yan. So may 3 volts tayo dito, good din naman guys.
Yung pegs niya, may 1 volt din naman. Okay din naman yung kanyang reading ng ohms. Yung bias chip natin, okay din naman, good. May 1.8 at nag-read naman siya. Nagbo-boot naman siya. So, nag-test na rin tayo guys ng GPU memory test. Based on the report, 3 beses ko siya connect. Pumasa naman siya, wala naman siyang bad na memory bunk. So it's about time. My conclusion is may problem na ang kanyang GPU chip. Gaya na sinasabi ko guys, hindi talaga ako nag-reheat ng mga GPU chip, pero for this time mag-reheat tayo guys, kasi hindi naman 100% or 50% yung sira ng GPU. Feeling ko hindi 50%, over 100 ang sira ng GPU ngayon na to. So may recover pa natin to guys using yung hot air natin. So start tayo guys. Lagyan lang natin guys ng flux, paikot. Para safe. Dun sa mga first timer, beginner guys, wag kayong guys reheat ng isang chip o ng GPU chip natin na walang flux. Bakit kailangan natin gumamit ng flux guys pag mag-reheat tayo, especially sa mga chipset? Kasi guys, yung mga chipset natin guys, may mga soldering ball yan sa loob. Ang purpose ng ating flux guys is parang ito yung ito yung process na nagko-combine o nag-joining process yung mga soldering ball sa loob using tong flux. Isa na tayo ng flux guys. So ang ginagamit ko palang flux guys, ito ginagamit kong flux guys. Naubusan na ako guys. Palit natin, sandali lang. So guys, start tayo. Heat natin siya 1 minute. 450 ang ating temperature. Ang ating air is 1.5 lang guys. Tuturuan ko kayo guys ng proper reheating. Okay, 450 na. Namig na. Ganito pala ako mag-reheat guys, pabaliktad. Malalaman nyo mamaya kung bakit pabaliktad ko siya rin-reheat. One minute lang guys. So tansyahan nyo na lang guys ha. Wait lang guys, lalakihan ko lang yung ano ko guys, yung nasol ko. Tanggalin natin to guys, masyadong maliit. Tanggalin natin yung nasol.
So, ang scenario kasi guys, itong GPU chip, hindi pa siya totally 50% damage siya. Nasa mga 20% pa lang ng damage siya guys. Pasira pa lang siya, papuntang going to 50. So may chance pa siyang guys, ma-recover natin yung mga leads na sa loob na mag-joining using yung flux natin at hot air. Pero kung matindi na guys ang kanyang artifacts, hindi na talaga ako guys nagre-recommend, o talagang pagsira na talaga yung kanyang GPU chip, hindi ako nagre-recommend na i-reheat guys. Depende talaga sa scenario guys kung pwede pang i-reheat o hindi na. Okay, that's it guys. 1 hour. So, palamigin lang natin siya guys. Hoping sana maging okay. So guys, bakit sa likod ako nag-reheat? Usually kasi guys, mas safe mag-reheat dito. So, may nag-advise lang din sa akin how to reheat properly using yung ating hot air gun pag yung GPU chip ang ating reheat. Pag dito kasi tayo guys, nagbabad tayo ng reheat dito guys, maaaring masira yung pinaka crystal chip niya guys, kasi maiinitan husto. Siyempre ang maximum heat lang nang na-absorb ng crystal clear natin sa GPU test sa is 90 or 80 Celsius. Ano pa kaya yung 450 Celsius na itatapat mo dyan? Hindi masisira talaga yung crystal clear ng chip na yan. So, ang proper way talaga na pag-reheat guys is dito sa likod. So, hintayin lang natin siya lumamig guys. Hello guys, welcome again. Continuation. After natin ma-reflow yung GPU chip, try natin ngayon guys GPU stress test ulit natin using a PanMark. So ito guys, GPU temperature nya starting 44 Celsius, ang hotspot nya 58. So start na tayo guys. Okay, display this warning message. PanMark niya, okay, go. Okay, sana tuloy-tuloy na. So, temperature natin for 1 minute, 75 Celsius, hotspot 89. So, okay. So far, so good. Okay pa. Dapat around 70 to 80 lang. Umakit na ng 77 guys. 78. Okay guys, 5 minutes. Try muna natin for the meantime. Stop muna tayo for 5 minutes. So, na-achieve natin guys yung 5 minutes. So, yan. So, 5 minutes na tayo nag-stress test. Okay, meron tayong GPU temperature. Mataas pa rin, 85 Celsius. Ang hotspot natin is 99. So, more than 5 minutes na tayo guys. So, stop muna natin.
para hindi muna natin mabigla ang ating GPU. So that's enough for the meantime. So far so good naman. Okay, so bumababa na yung temperature natin. Ay, sorry guys. Okay. More than 5 minutes guys, na-test natin. Try natin guys mag-pan mark. Okay. Stream HD. Okay. Try natin guys mag-stream HD. Wag natin full screen. Pause tayo. Wag muna. HD. Okay. Extreme HD tayo guys. Try natin. Run. Out of range, sinsigan na natin yung frame. Okay. Try natin guys. So, clear na naman, walang artifacts. So far, so good. So, naka tayo guys, using yung Bali benchmark. Naka-extreme HD ang ating ginawa ngayon. So, masyadong mataas na yan. So, hintayin natin matapos yung scene. Ang scene niya is hanggang 18. So, naka-8 na tayo. So, kinat ko muna guys. So, 13 scenes na tayo. Temperature, 78. 79. Nagda-down siya going to 6. 76 temperature going to 79. Tapos magda-drop to 76. Okay, 15. 15 scenes na tayo guys. So far wala pa rin artifact. Okay guys, 18 scenes na tayo. So far so good. Wala pa po tayong nakikitang error. Yun. Lumabas na guys ang ating okay. After 18 scenes guys, ito na yung ating result. So mukhang good naman lahat. Guys, okay. GTX 1080 Ti. So, okay, streaming. So far, so good. Okay siya. Hindi pa rin nagkakaroon ng artifacts. Mukhang okay naman ha. I-test na lang natin siya mamaya sa panmark ulit after natin i-cleaning. So, clean muna natin siya guys. Test natin panmark ulit. So, okay. Good. After natin ma-test yung ating GPU ng Bali benchmark, panmark, stress test. So now, i-test naman natin siya for gamings guys. Try natin guys. Test natin siya guys for gamings.
Start tayo guys. Dota 2. Naka ano yan guys ha, naka higher resolution yan. Guys, naka mid lang pala. So okay naman na. Wala nang problema. Basta kung malaro natin. Temperature niya ngayon guys is temperature. Tignan natin temperature niya guys. 57 Celsius. Not bad. Okay. Ganda ng graphics guys. Panalo. Guys, 18 minutes gaming natin. 57 Celsius lang yung GPU temperature. Yung hotspot na 70. Good na good. Ayan guys. Ayan yung ating GPU. So far so good. Guys, after 35 minutes, so hindi naman nagkaroon ng artifacts yung game, hindi naman siya nag-crash, hindi rin nagkaroon ng lag. So far, so good, okay naman talaga yung GPU na. So sana, hoping na once na i-forward na po na natin yung GPU sa customer, sana hindi magka-problema at masatisfied po yung customer natin guys. So thank you for watching guys sa video ko. Mag-comment po kayo at mag-likes. God bless po. Thank you very much.